Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Han Sanchen. Sa sobrang takot nilang dalawa ay halos magkasabay silang nag-blur. Halos hindi nila kailangang makita ang hitsura ni Han Sanchen upang malaman na ang taong iyon ay maaari lamang maging Han Sanchen, at maaari lamang itong maging Han Sanchen. Hindi pa siya patay. Ang itim na hangin ay nagmamadaling umatras, halos subconscious na reaksyon ito ng kanyang katawan. Bahagyang sumimangot ang sugo na may puting damit, at pagkatapos ay sumigaw kay Han Sanchen, Han Sanchen, bagamat natalo ka ngayon, sa espiritual, nanalo ka. Pagkasabi nito, kinindatan niya si Heifeng, na mabilis na naunawaan ang ibig niyang sabihin, at kasama ang sagong nakaputing damit, ay yumuko ng malalim sa direksyon ng Han Sanchen. Pagkatapos, ang dalawang tao ay tumayo at tumingin sa Han Sanchen maingat. Bagamat sa paghusga mula sa karanasan at katotohanan, si Han Sanchen ay dapat napatay na ngayon, ngunit para sa kapakanan ng kaligtasan, ang dalawang tao ay naglaro pa rin ng gayong pagsubok na galaw. Gusto nilang gamitin ang pagsubok na ito para makita kung ano ang magiging reaksyon ni Han Sanchen. Kahit na sumagot si Han Sanchen sa isang tanong o gumawa ng isang maliit na paggalaw, maaari nilang makuha ito at suriin ang tunay na kasalukuyang estado ni Han Sanchen sa pamamagitan nito. Si Han Sanchen, na nakatayo doon, ay hindi maiwasang mapangiti ng bahagya. Ang matinding sakit ay nagparamdam kay Han Sanchen na sisabog na ang kanyang katawan, at ang sobrang konsumo sa kanyang katawan ay halos maubos ang laman ng cultivation ni Han Sanchen. Kung hindi niya naisip na gumamit ng taisho, ginawa na ito ni Han Sanchen, lahat ng kaya niyang gawin. Naubos din niya ang kanyang huling bala. Alam na alam din niyang hindi na niya kayang lumaban, at naintindihan naman ito ng kabilang partido at sinusubok siya. Pero kailangan niyang sumagot. Kung hindi ka sumagot, ang iba ay makakahanap pa rin ng mga pahiwatig sa pamamagitan ng iyong kakulangan sa sagot, sa makatuwid, sa halip na maging masyadong mahiyain, mas mabuti para sa Han Sanchen na magkusa na magsalita. Stop being pretentious, can I not know what you are thinking? Malamig na ngumiti si Han Sanchen, oo, naabot ko na talaga ang limitasyon, ano sa tingin mo, pumunta ka na lang dito. Matapos marinig ito, at sa paghusga mula sa tono at pagpapahayag ng mga salita ni Han Sanchen, ang dalawa sa kanila ay karaniwang sigurado na si Han Sanchen ay talagang umabot sa punto kung saan siya ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay. Tumingin kayong dalawa sa akin, tumingin ako sa inyo, at saka naglakad patungo sa Han Sanchen. Ang ilang mga nasasakupan na hindi gaanong nasugatan ay isa-isang tumayo sa oras na ito, nang makita nila ang kanilang superior na naglalakad patungo sa Han Sanchen, mabilis silang sumunod sa kanya. Isang grupo ng mga tao sa lalong madaling panahon ay ganap na napalibutan ng Han Sanchen. Gayunpaman, walang sino man sa grupo ang nangahas na maging masyadong malapit sa oras na ito, napapalibutan lang nila si Han Sanchen at sabik na tumingin sa kanya. Ang itim na hangin at ang mga sagong nakasuot ng puti ay medyo malayo din sa Han Sanchen, pagpapanatili ng kinakailangang ligtas na distansya mula sa kanya. Han Sanchen, isa ka talagang bayani, ang tagal mong lumaban sa amin, I really admire you, however, worship is worship, palagi kang talo kapag dapat kang natalo. Tinapos ng sagong nakaputi ang kanyang mga salita at tumingin kay Han Sanchen, well, don't resist. I will let someone take you to see the owner of the village in a decent way. Ito ay talagang isang medyo magandang pagpipilian, pagkatapos ng lahat, kapag nanalo ang karamihan sa mga tao, maaari ka nilang year-okan sa ilalim ng kanilang mga paa, kaya natural na hindi ka nila bibigyan ng anumang pagkakataon. Naitaas ang iyong ulo, pipilitin ka lang nila, at hindi ka na makahinga, lalo pa ang pag-angat ng ulo mo.
At talagang tinatrito ng espesyal na sagong nakaputi si Han Sanchen bilang isang bayani. Han Sanchen smiled disdainfully, walang salitang kabiguan sa aking diksyonaryo, at ito ay higit pang imposible na aminin ang pagkatalo. Ang tanging paraan upang mamatay ay ang pagkawala ng iyong ulo. Halika, kung gusto mo akong alisin, pagkatapos ay alisin ang aking katawan. Pagkarinig nito, medyo nagalit si Heifang. Tutal, narating na ni Han Sanchen ang puntong ito at marahas pa ring nagsasalita. Gayunpaman, huminto ang espesyal na sugo na nakaputi. Nakangiti sa Han Sanchen, alam mo, sa ngayon, hindi ka namin hahayaang mamatay, at alam mo rin kung ano ang aming layunin. Sa madaling salita, kung gusto mong mamatay, maaaring hindi ito madali. Matapos magsalita, luminggalinga ang Special Envoy in White at sinabing, mula sa simula, hindi namin nahanap ang asawa mo at si Xiao Tao. I guess you must have hidden them, right? Alam mo rin naman na kapag nahanap na natin sila, then if they don't cooperate, it may bring them huge trouble, and even, bring some torture. Malamig na ngumiti si Han Sanchen at tumingin sa espesyal na envoy na nakaputi na walang emosyon sa kanyang mga mata. So, you are planning to use my people to threaten me, right? Umiling ang espesyal na sagong nakaputi, kahit mahuli ang tigre, tiyak na napakadelikado na asarin ang tigre kasama ang mga anak nito, kaya kung tatayo ka sa posisyon ko, hindi kita banta. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi ko gagawin iyon ng iba, at hindi ibig sabihin na ang mga taong nangangailangan ay hindi mo na kailangang gawin ito ng husto, kaya hindi mo ito kailangang gawin ng mas mataas, hindi maiiwasan. The Special Envoy in White finished his words and continued, what I mean is that you will compromise if you are late, it is better to compromise now, at least, you can feel much better. May sense ang sinabi mo, pero umaasa ka lang ba sa mga salita mo? Han Sanchen ngumiti ng mapanlit, dapat bang hanapin mo muna ang tao sa halip? Sinabi ito ni Han Sanchen para sa layunin ng pagsubok. Hindi niya ma-detect ang aura ni Ivory at iba pa, kaya hindi niya alam kung saan nagpunta sina Su Yingxiao at Xiao Tao. Kung tatanungin niya, malalaman niya sa kalaban kung nahuli sila. Ang espesyal na sagong nakaputi ay ngumiti ng mahina, at agad na narinig ang intensyon ni Han Sanchen na itanong ang tanong na ito, at hindi napigil ang matawa, mukhang malaki ang tiwala ni Mr. Han na hindi namin mahanap ang iyong tao. Oo, hindi namin talaga alam kung nasaan siya sa sandaling ito, gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi namin sila mahahanap, dapat mong malaman na ito ay isang sikat na teritoryo, at ito ay isang tanyag na teritoryo. Han Sanchen smiled contemptuously, then let me ask you, have you ever lost anything here? Have you ever found it again? Sa isang pangungusap, ang espesyal na sugo na nakaputi ay agad na nabulunan sa pinangyarihan. Sino ba naman ang hindi nawawalan ng kaunting bagay sa buhay? Pero minsan wala ka talagang mahahanap na maliit na bagay kahit anong hirap mong hanapin. Kahit na ang mga buhay na tao ay hindi maaaring ihambing ang mga bagay sa mga bagay, hindi bababa sa Han Sanchen ay maaaring lumaban dito, na talagang ginagawang hindi masagot ng mga tao ang tanong. Okay, dahil ayaw ni Han Sanchen na maging isang nawawalang aso, let's stop talking nonsense and just do it, maybe this can be regarded as a kind of tribute to him. Malamig na sabi ni Heifeng. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang mga tao sa paligid niya ay agad na nagayos ng kanilang mga postere ng pag-atake, na handang salakayin ang Han Sanchen anumang oras. Malamig ding ngumiti si Han Sanchen, direktang itinaas ang kanyang jade sword, at handang harapin ito. Han Sanchen, bakit hindi ka gumamit ng panguaks? Sumimangot si Heifeng. Ang susi kung bakit ayaw niyang mabigla ay gusto niyang gamitin ni Han Sanchen ang panguaks ng ilang beses sa mga desperado na sitwasyon. Kung tutuusin, iyon ang pangunahing layunin ng nabanggit. Siyempre alam niyang malaki ang pakinabang sa kanila ng pakikipag-chat saglit kay Han Sanchen, kung tutuusin, malinaw na sa kaunting oras na ito, mas marami silang mababawi sa kanilang mga nasasakupan, ito siyempre ang pinakakapakipakinabang sa kanila. Gayunpaman, nais ni Heifeng na makitang mas ginagamit ni Han Sanchen ang pangupalakol, kahit papaano, alam niya ng maaga ang kapangyarihan ng panguaks para sa mga nakatataas, o sa madaling salita, anong klaseng kapangyarihan ang maaaring gamitin ni Han Sanchen sa panguaks. Gusto mo bang gamitin ko ang panguaks? Hindi imposible,
Samahan mo ako sa underworld, at dahan-dahan ko itong ipapakita sa iyo, paano na. Nang matapos siyang magsalita, direktang itinaas ni Han Sanchen ang Jade Sword at pinatay siya ng baliw. Isang grupo ng mga tao ang napatulala, halatang hindi nila inaasahan na lalaban si Han Sanchen ng ganito katigas ang ulo kapag malapit na itong mamatay. You asked for this, take him down for me. I want to live. May dagandong, lahat ay sumugod sa lugar. At si Han Sanchen ay hindi nagpakita ng awa, at nagsimulang patayin ang mga taong iyon ng direkta. Nang walang basbas ni Zinki, halos umasa si Han Sanchen sa mabigat na espadang walang talam na itinuro sa kanya ng matandang walis. Siya ay dominanti at mabangis, siya ay pumatay ng 7 sa karamihan ng tao, na may walang katulad na katapangan. Ngunit kung nais mong tingnan ang bagay na ito mula sa ibang pananaw, ito ay talagang ibang larawan. Ibig sabihin, napakahirap at miserable ni Han Sanchen ngayon. Kung tutuusin, sa sarili niyang laman at dugo na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga magsasaka, paanong ang ganitong eksena ay hindi magpapasindak sa mga tao at kasabay nito ang isang napakalaking at hindi maipaliwanag na kalungkutan. Hindi nagtagal ang oras, biglang may tumagos na baril sa balikat ni Han Sanchen, at halatang naantala ng ilang segundo si Han Sanchen, at walang pagtutol. Paf! Isa pang espada ang direktang tumama sa katawan ni Han Sanchen. Ang katawan ni Han Sanchen ay dumudugo ng husto, at ang dugo ay lumalabas mula sa kanyang buong bibig. Sa pagharap sa mga pag-atake ng mga kabataang ito, wala nang kakayahang umatake si Han Sanchen. Sa oras na ito, para siyang huling leon, nakahawak sa kanyang makapangyarihang katawan sa huling hininga lamang. Nang makitang hindi man lang napigilan ni Han Sanchen ang mga pangunahing kaalamang ito, ang puting sugo at si He Feng ay lumakad ng may kumpiyansa at matapang. Tumayo ang dalawang tao sa harap ni Han Sanchen, bagamat hindi sila direktang malapit, hindi bababa sa layo na 3 metro ay itinuturing na napakalapit para sa mga normal na layunin. Han Sanchen, bakit mo ginagawa ito? Antong hininga ang sagong nakaputing damit, napakabugbog at bagbog ka, sa totoo lang, hindi ka maganda, para sa amin, ayaw naming ipahiya ka ng ganito. Oo, Han Sanchen, pinapahiya mo lang sarili mo. Pagkatapos magsalita ni He Feng, tumingin siya sa mga nasa paligid niya, bigla, ang mga taong iyon ay sama-samang nag-alis ng kanilang mga baril at espada. Habang binunot ni Qiang ang kanyang espada, bumulwak ang dugo mula sa mga butas sa kanyang katawan sa susunod na segundo, at nakahinga ng maluwag si Han Sanchen at muntik ng matamba. Atubili niyang sinubukang hawakan ang kanyang katawan gamit ang kanyang Jade Sword, ngunit dahil sa bigat ng kanyang katawan ay hindi pa rin siya kayang suportahan ng Jade Sword. Pagkatapos ng mabigat na pagsuray-suray, halos hindi na napigilan ni Han Sanchen ang kanyang sarili sa sobrang liko. Bagamat hindi siya lumuhad at pinanatili ang kanyang huling dignidad, ang gayong nakakagulat na postura ay talagang may higit na hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ang isang patay na pato ay may matigas na bibig. Nagmura si He Feng sa mahinang boses, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinubukang igapos ang ilang tao kay Han Sanchen. Ilang tao ang hindi nang ahas na arestuhin si Han Sanchen sa unang pagkakataon, nagkatinginan sila at walang nang ahas na gumalaw ng padalos-dalos. Anong ginagawa mong nakatayo? Na may galit na dagandong, pinigilan ng ilang nasasakupan ang kanilang takot at naglakad patungo sa Han Sanchen. Biglang ibinaling ni Han Sanchen ang kanyang mga mata, at saglit, ang iilang tao na nag-ipon lang ng lakas ng loob ay umatras sa takot. Ito ang ganap na momentum ng hari, madapa man siya, ngunit hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata, sapat na iyon upang magtanim ng matinding takot sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi nagsalita si He Feng, malamig na tumingin sa grupo ng mga tao. Sa kanya, si Han Sanchen ay isang naghihingalong tao lamang, at ang kanyang mga nasasakupan ay kumilos sa isang nakakatakot na paraan, na talagang nagpahiya sa kanya. Ilang mga nasasakupan ang hindi nang ahas na magsalita ng kahit ano sa oras na ito at pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Alam na alam nila na sa pagkakataong ito ay kailangan nilang kagatin ang bala kahit mamatay sila. Nagkatinginan ang ilang tao at dumiretso sa Han Sanchen sa susunod na segundo. Pero ang nakakatuwa nung wala pang kalahating metro ang layo nila sa Han Sanchen, hindi sila naglakas loob na gumalaw. What the hell are you doing standing still? Naging ganito na siya, and you still don't dare to action.
You bunch of losers. Hindi napigilan ni Heifeng ang galit sa kanyang puso at direktang nagmura. Ilang tao ang pumikit at nagsimulang kumilos. Bang bang bang. Biglang, nang mahuli ng ilang tao si Han Sanchen, sunod-sunod na sumabog ang buong katawan ni Han Sanchen, bagamat hindi kalakihan ang impact, tuluyan na nitong naputol ang mahigpit na pagkakatali sa kanyang puso. Isang grupo ng mga tao ang hindi sinasadyang bumitaw, o tumalikod at tumakbo palayo. Ang putik at alikabok ay lumilipad sa paligid ng Han Sanchen ng ilang sandali, na ginagawang mahirap para sa mga tao na makita ng malinaw kung ano ang nangyayari. Boom! Nagkaroon ng isa pang pagsabog, at ang alikabok ay tumaas pa ng mas matindi. Ang mga tao sa malapit ay hindi napigil ang umatras ng sama-sama, at sa parehong oras, tinakpan nila ang kanilang mga mata gamit ang kanilang mga kamay. Ang itim na hangin at mga sagong nakasuot ng puti ang unang nag-react at ikanaway ang kanilang mga kamay upang alisin ang alikabok sa kanilang paligid. Sa oras na ito, tumingin sila sa kung nasaan si Han Sanchen at hindi nila maiwasang kumunat ang noo. Anong sitwasyon? Anong nangyayari? Nasaan si Han Sanchen? Isang grupo ng mga tao ang sama-samang natigilan, na hindi makapaniwalang nakatingin sa eksenang nasa harapan nila. Sa lupa, wala man lang bakas ng Han Sanchen, isang tumpok na dumi pa rin ang nandoon. Gayunpaman, nang tingnan kong mabuti, laking gulat ko nang makita ko ang isang malaking hukay sa gitna ng lupa. Fuck! Siya! Saan siya nagpunta? Sa ilalim ng lupa, may tao sa ilalim ng lupa. Mapilit na sigaw ng espesyal na sagong nakaputi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!